Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Ethan Point of View. 3 araw na ang nakakalipas mula nang makilala ko ang mapapangasawa kong si Yula. Sinusubukan kong kausapin si Mama, para hindi na nila ituloy na ipakasal ako. Pero ayaw niyang makinig sa akin. Kahit anong pilit ko sa kanya. Mula nang makapagtapos ako ay namuhay ako mag-isa. Hindi na kasi ako nakatira sa pamilya ko. Lumipat na ako ng matitirahan. Pinagtrabahuan ko ang mga nakukuha kong pera. Namuhay ako sa isang simpleng buhay. Nagkunwaring mahirap. Tuwing nagpapatulong si Mama sa shop niya ay tinutulungan ko naman siya. Pero nagpapasahod ako sa kanya. Yun ang kabuhayan ko. Kapag may sirang malalaking mannequin si Mama sa shop niya ay pinapaayos niya sa akin. Nagpalit din siya ng kulay sa pader niya kaya ako na ang nagpintura sa shop niya. Gusto kong maranasan ang mamuhay ng ganito. Matapos kong gawin ang ginagawa ko ay binuhat ko na ang isang sirang mannequin para ayusin yun sa bahay. Nilagay ko na ang malaking manika sa likod ng kotse ko at ang mga natirang mga pintura na hindi ko pa nagagamit ay nilagay ko na rin sa likod ng sasakyan ko. Sayang naman kung itataopon ko. Mapapakinabangan pa naman yon. Lumang sasakyan ang ginagamit ko. Oo anak, mayaman ako pero hindi ko pinagmamayabang na mayaman ako. Nakatira ako ngayon sa isang maliit na bahay. Comfortable ako sa lugar na iyon kahit maliit lang iyon. At saka mababait ang mga tao sa barangay na iyon. Lagi ko silang natutulungan dahil may mga tao na nangangailangan ng tulong. Gusto kong makatulong lalong-lalo na sa pamilya na nahihirapan. Tinutulungan ko silang makaahon. Napamahal na ako sa kanila. Pag pumayag akong magpakasal, baka hindi na nila ako payagan na tumira pa sa lugar na iyon. Ayaw kong iwan ang lugar na iyon. Nalaman ko kasi na ang fiancé ko, mata pobre, maarte, masungit at mapili sa pagkain. Ayaw ko ng ganon. Gusto ko sa babae yung hindi maarte, hindi mapili sa pagkain at marunong magluto. Siyempre dapat mabait din. Yun ang hanap ko sa babae. Lahat ng ayaw ko sa babae na kay Yula na lahat. Kaya ayaw ko sa kanya. Kaya ginawa ko sa araw ng blind date ko, pinagpanggap ko si Max bilang ako. Gusto kong tingnan kung ano ang magiging reaksyon ng fiancé ko at yun hanggang nagpakita siya ng masamang ugali. Sa palagay ko aayaw na iyon sa kasal matapos niyang makita si Max. Nagbibiyahe ako ngayon nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Masaya ako sa mga oras na ito kasi sinuwelduhan ako ni Mama. Kailangan ko kasi ngayon ng pera dahil nagpapatulong sa akin si Mang Jose. Kailangan daw niya ng 10K para ipangpuhunan daw nilang mag-anak. Kaya nagmadali talaga ako para makauwi na. Napansin kong may nasiraan sa kalagitnaan ng gabi at sa malakas na ulan sa daan. Mag-ara ang sasakyan niya kaya hindi ako nag-atubiling na tulungan ang may-ari ng sasakyan na iyon. Mukhang nasiraan siya ng gulong. Nakita kong lumabas na yung may-ari sa sasakyan na iyon. Babae pala ang may-ari at nagawa pa niyang lumabas sa kalagitnaan ng malakas na ulan. Yula Point of View. Hindi ko inaasahan na masisiraan ang sasakyan ko sa gabing ito. At sa kalagitnaan pa talaga ng malakas na ulan. Bakit ba minamalas ako ngayong araw na ito? Pansin ko din na nitong nagdaang araw sunod-sunod ang naging kamalasan ko. Gusto ko nang sumigaw sa inis. Ipinanganak ba akong malas? Buong buhay ko wala nang swerteng naganap sa buhay ko. Kailan naman kaya ako suswertehin sa buhay? Tapos ngayon umulan ng malakas, at ang malala na siraan pa ng gulong ang sasakyan ko. Kita kong may paparating na sasakyan kaya lumabas ako para naman mapansin niya ako. Laking pasasalamat ko nang makita kong huminto yung sasakyan. Ethan Point of View. Ipinarada ko na ang sasakyan ko para tulungan ang may-ari ng sasakyan na nasiraan ng gulong. Hinubad ko. Muna yung jacket ko nandoon kasi ang pera ko. Tapos kinuha ko na ang raincoat ko sa likuran ng sasakyan ko.
Tinigla ko yung paghila ko at rinig kong may nahulog sa likod ng sasakyan ko, baka yung mga pintura, kaya sinilip ko. Lagot na tapunan ng pulang pintura ang manekan ni Mama. Naku, lagot ako nito kay Mama. Bahala na nga, hinayaan ko na lang muna. Kailangan ko pang tulungan yung may-ari ng sasakyan. Bumaba na ako sa lumang sasakyan ko at bigla akong nagulat dahil kumidlat ng malakas habang pababa ako ng sasakyan. Yula point of view. Nakita kong bumababa na ang lalaki sa sasakyan niya, nakasuot na siya ng raincoat. Habang papalapit siya ay saktong kumidlat ng malakas, kaya nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Para akong nasa pelikula na pang-horror o pang-suspense. Mukha kasi siyang killer, sa suot-suot niyang raincoat habang papalapit sa akin. Isali mo pa yung sasakyan niya na lumang-luma. Sa mga napapanood ko sa movie na may mga killer at patayan na nagaganap. Na ganitong-ganito din ang mga eksena na umuulan ng malakas habang naglalakad ang killer. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko at huwag matakot. Flashlight lang ng sasakyan ang tanging liwanag sa madilim na lugar na iyon. Samahan mo pa ng malakas na ulan, hulog at malakas na pagkidlat. Kaya lalo tuloy akong kinakabahan. Tatakbo na sana ako sa sobrang takot ko, pero nang kumidlat ng malakas, namukhaan ko ang lalaking lumalapit sa akin. Siya yung kaibigan ni Tabatroy. Yung lalaking napunit yung damit dahil sa akin. Pansin ko din na namukhaan niya ako. Oh, Yula, ikaw pala iyan. Ano ang ginagawa mo dito? Pag-aalala niyang sabi sa akin. Nagulat na lang ako dahil alam niya ang pangalan ko. Paano naman kaya niya nalaman ang pangalan ko? Stalker kaya siya? Bigla tuloy akong natakot sa lalaking ito. Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Natatakot kong sabi. Ano kasi, sinabi sa akin ng kaibigan ko, di ba ikaw yung fiancé niya? Ah, ganun ba? Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Ano ba ang nangyari sa sasakyan mo? Tanong niya sa akin. Ano kasi, na-flat ang gulong ng sasakyan ko. Baka naman pwede mo akong matulungan. Marunong ka bang umayos? Patulong naman. Pagmamakaawa kong sabi. Sige, walang problema. Pumasok ka muna sa sasakyan ko para hindi ka maulanan. Ako na ang bahala sa sasakyan mo. Ang bait naman niya, buti siya yung nakakita sa akin. Agad na akong sumakay sa sasakyan niya. Kaya lang bigla akong napatakip ng ilong, ang baho kasi sa loob ng sasakyan niya. May kakaiba akong naaamoy rito. Hinayaan ko na lang yung amoy. Nakita ko ang jacket ng lalaki. Inamoy ko muna, baka yun yung mabaho. Nang masiguro ko na hindi iyon ang mabaho, ay isinuot ko muna. Nakaramdam kasi ako ng lamig dahil sa malakas na ulan. Hinintay kong maayos ang sasakyan ko. Kahit malas ang araw ko ngayon, may tao namang tumulong sa akin. Naghihintay pa rin ako sa loob ng sasakyan ng lalaking tumulong sa akin. Hanggang ngayon di ko pa rin alam ang pangalan niya. Itatanong ko na lang mamaya. Nakatakip pa rin ako ng ilong hanggang ngayon, dahil umaalingasaw pa rin ang mabahong amoy sa sasakyan niya. Sayang ang kagwapuhan ng lalaking yun kung mabaho naman ang sasakyan niya. Iginala ko ang paningin ko sa loob ng sasakyan. Napatingin na rin ako sa likuran, wala akong makita dahil madilim sa likuran ng sasakyan niya. Nagulat ako sa pagkidlat nito ng malakas at di ko inaasahan ang nakita at nasaksihan ko sa loob ng sasakyan. Nagulat at napasigaw ako sa di oras nang makita ko ang isang babaeng duguan sa likod ng sasakyan. Nakaramdam na naman ako ng takot at kaba. Miss, okay ka lang ba? Nanginginig kong tanong. Pero hindi man lang ako kinikibo ng babaeng yon. Siguradong patay na ang babaeng ito. Sobra akong natakot at nanginig na naman ako sa takot. Nadagdagan pa ang takot ko nang makita kong nakatingin siya sa akin. Kakaiba ang mga tingin niya. Nakakatakot. Nakatingin siya sa akin. Nanginginig na ako sa takot. Hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko. Paano kung ako yung isunod niyang patayin? Ano na ang gagawin ko? Napansin kong palingon-lingon pa ang lalaking iyon. Sinisiguro ba niya na walang taong nakakakita sa kanya kung ano man ang gagawin niya sa akin?
Nakita ko palapit na siya sa akin. At doon na ako nagpanik sa takot. Ito na ba ang katapusan ko? Hindi ito maaari. Gusto ko pang makasama ang taong mahal ko. Ayaw ko pang mamatay sa ganitong paraan. Ethan point of view. Bigla akong napatigil sa ginagawa ko, dahil nakarinig ako ng sigaw, kaya tumigil muna ako sa pag-ayos ng gulong, at para lingunin si Yula. Nagtaka ako dahil iba yung mga tingin niya sa akin. Yung parang takot na parang nakakakita ng multo. O baka naman may nakikita talaga siyang multo sa tabi ko. Bigla akong nakaramdam ng takot. Kaya napalingon-lingon lang ako sa likuran ko, baka kasi may nakikita siya na hindi ko nakikita. Wala naman akong nakitang multo o halimaw sa likuran ko. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Naisip kong lapitan siya, para tanungin siya kung bakit siya takot na takot. Pero nakita ko na nagpapanik na siya sa takot, sa loob ng sasakyan nang papalapit ako. Yula point of view. Natatarante na ako sa sobrang takot ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kailangan makagawa ako ng paraan para hindi siya makalapit sa akin. Ayaw ko pang mamatay. Naghanap ako ng pwede kong gamitin laban sa lalaki ito. Kaya lang wala akong mahanap na pwede kong gamitin para sa kanya. Napansin kong bubuksan na niya yung pinto ng sasakyan, kaya agad kong nilock para hindi niya ito mabuksan. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Bigla niyang tanong. Pero hindi ko siya sinagot, nilock ko din agad yung kabilang pinto sa sasakyan niya. Nakita kong nakasaksak pa rin ang susi ng sasakyan niya, kaya nabuhayan ako, at nagmadaling umupo sa kabila. Hoy, anong ginagawa mo? Pagtataka nitong sabi. Desidedo na akong tumakas sa mamamatay tao na lalaking ito. Iniwan ko na siya ng tuluyan. Hoy, bumalik ka, sigaw ng lalaki habang hinahabol ang sasakyan niya. Ethan point of view. Hinabol ko yung sasakyan ko pero di ko na siya naabutan. Pambihirang babaeng yun ah. Hindi ko inaasahan na carnapper pala ang babaeng yun. Nakaka-bad trip. Ano na naman kaya ang nalagay sa utak niya at iniwan ako at dinala ang bulok kong sasakyan. Pambihira. Napakamot na lang ako sa ulo, at inayos ko na lang ang gulong ng sasakyan niya, para makaalis na rin ako sa lugar na ito. Bigla kong naalala yung jacket ko. Nandoon yung perang kailangan ni Mang Jose. Kailangan pa naman niya ang perang iyon. Bigla akong nainis, kailangan kong makuha ang jacket na iyon ngayon. Yula point of view. Nagmadali akong pumunta sa police station para i-report ang nasaksihan ko kanina. Mamang pulis, may pinatay po sa sasakyan na iyon. Takot na takot kong sabi at hinihingal pa, dahil nagmadali akong tumakbo papasok sa loob ng police station. Ano? Gulat ang pulis nang marinig niya ang sinabi ko. Nagmadali ang pulis na tingnan ang sinasabi kong pinatay. Kita kong wala man lang reaksyon sa mga mukha nila. Sigurado ka bang may pinatay? O baka lasing ka lang? Paninigurong tanong sa akin ng pulis. Hindi po ako lasing. Siguradong may babaeng duguan sa loob ng sasakyan na iyan. Muntik na nga rin po akong mapahamak, buti po nakatakas po ako sa killer na iyon. Muntik na nga akong mamatay sa takot. Pagpapaliwanag ko pa sa kanila at takot na takot dahil sa naranasan ko kanina. Napakamot na lang sa ulo ang pulis. Ito ba ang sinasabi mong pinatay? Pinagluloko mo ba ako, miss? Galit na sabi ng pulis. Sa akin. Bigla akong nagtaka. Nagsasabi po ako ng totoo. Iyan pa nga ang ebidensya na may babaeng duguan sa sasakyan na iyan, sabi ko pa sa kanila. Tingnan mo nga mabuti ang nasa loob, galit na sabi ng pulis. Tiningnan ko at laking gulat ko nang makita ko na mannequin lang pala ang inakala kong pinatay. Nagkamali pala ako ng hinala at natawa na lang ako sa sarili ko. Manika lang pala. Natakot ako doon ah. Pasensya na po mamang pulis. Akala ko po kasi tao ang mannequin na yan. Napakamot sa di oras ang mga pulis. Sorry po talaga. Nahihiya ko pang sabi sa mga pulis. Nahiya din ako sa sarili ko. Pumasok na ang mga pulis. Hiyang-hiya ako sa nagawa ko. Nako naman. Napag-isipan ko patuloy ng masama ang lalaking iyon.
Nakakahiya talaga ang ginawa ko. Naisipan kong balikan ang lalaking may-ari ng sasakyan, kaya lang pagbalik ko sa lugar na iyon, wala na ang mag-ara kong sasakyan, at ang malala nandoon sa loob ng sasakyan ko ang bag ko pati ang cellphone. Hala, ano na ang gagawin ko? Saan ko pa mahahanap ang sasakyan ko pati ang branded na bag ko tinangay din? Hindi ito maaari, sigaw ko.